Magandang araw sa inyong lahat mga kamadiskarte. Ngayong araw po pala mga kamadiskarte ay magta-transfer na kami ng aming mga fingerlings dito sa aming fish pond na hinarvest nung nakaraang araw. 3 araw nga lang pala naming naibilad yung aming fish pond. Kasi nga mga kamadiskarte ay panandalian lang yung pagstay dito ng aking biyanan kasi uuwi na siya ng Iloilo. Hindi kasi siya pwedeng matagalan dito kasi ang dami niyang alagang manok doon sa Iloilo. Kaya habang nandito pa siya sa amin mga kamadiskarte ay nilubos-lubos at sinulit na namin. Ginawa na nila ni partner yung mga dapat gawin. At inayos na din nila ni partner yung mga dapat ayusin dito sa fish pond. At eto na nga ang pinakahuling gagawin ng biyanan ko dito mga kamadiskarte. Ang pagta-transfer nitong alaga naming mga fingerlings dito sa nursery, dun sa fish pond na harvest na namin. Ay, dito lang pala sa kabila namin ililipat mga kamadiskarte. Dahil ito yung hinarvest na namin noon. Itong nursery kasi namin mga kamadiskarte kung saan nakalagay itong aming mga fingerlings ay nandito sa loob ng aming fish pond na hinarvest noong nakaraan. Etong mga fingerlings na nga to pala mga kamadiskarte ay eto na yung mga similya na nakuha namin noong April, May at June. Sa mga buwan na to kasi talaga dumaragsa yung mga similya ng bangus. Sa 3 buwan na yan mga kamadiskarte ay yung May talaga yung pinaka-season ng pagdagsa ng mga similya ng bangus. Marami din namang similya ng bangus sa April tsaka June. Pero iba lang talaga yung dami kapag sa buwan ng May. At kahit buwan-buwan nga mga kamadiskarte ay merong mga similya ng bangus. Kahapon nga at nung mga nakaraang araw ay may mga nakuha kami kaso ko konti lang. Pero okay na yun, at least meron kaming mga nakuha. May ipang re-reserve na naman kami para sa next batch. Malaking tulong na nga to mga kamadiskarte kasi makakatipid na kami sa fingerlings. Hindi na kami bibili ng mga fingerlings at kung bibili man kami mga kamadiskarte ay konti na lang. Pangdagdag na lang dun sa mga natira or sa mga nakasurvive na similya ng bangus. Hindi kasi lahat ng mga similya na nahuli namin mga kamadiskarte ay nakakasurvive. Yung iba kasi ay namamatay lang. Pero kadalasan talaga mga kamadiskarte ay kinakain ng mga predator. Yun bang mga isda din mga kamadiskarte na kumakain ng mga kapwa nila isda na mga maliliit pa kaysa sa kanila. Pinaka number 1 na nga doon mga kamadiskarte ay yung bidbid na tinatawag dito sa aming lugar. Tapos yung gunggong o yung bugaong at saka yung bulan-bulan. Ganyang uri ng mga isda kasi talaga mga kamadiskarte yung mga malalakas kumain ng similya ng bangus. At kahit nga yung mga similya ng hipon tsaka sugpo ay hindi pinapalagpas ng mga ito. At eto na nga ang biyanan ko at saka si partner mga kamadiskarte. Malapit na nilang maubos sa paglipat itong mga fingerlings dun sa screen na ginawa kanina ng biyanan ko. Dun pa kasi namin ito ilalagay sa screen dahil kailangan pang bilangin ang mga ito. Ngayon na namin malalaman kung ilan lang ba talaga yung nakasurvive sa 6,000 na similya na inuhulog namin dito sa nursery. Pero kadalasan talaga mga kamadiskarte ay 25 to 30% lang yung mga nakakasurvive. Pero base lang po yan sa mga na-experience namin dito noong mga nakaraan. Hindi ko lang ho alam kung sa iba ganyan din. Pero baka din po depende sa pag-aalaga o di kaya sa lugar kung saan sila inilagay at inalagaan. At eto na nga mga kamadiskarte, nagtulungan na kaming tatlo sa pagbilang nitong mga fingerlings. Hindi kasi pwedeng matagalan sila dito sa net kasi nga medyo marami sila at maliit lang yung space dito. Nagsisiksika na sila at dahil nga masikip mga kamadiskarte ay mataas yung chance na mamamatay sila. Makukulangan sila sa hangin kaya minadali na talaga namin yung pagbibilang. At nang matapos na nga kami mga kamadiskarte sa aming pagbibilang ay 1,215 lang yung mga nakasurvive. Subali nasa 20% lang talaga mga kamadiskarte yung kabuuan ng mga nakasurvive na similya ng bangus. Pero okay na rin to mga kamadiskarte dahil hirap at pagod lang naman yung pinuhunan namin ni partner dito. Kaming dalawa lang kasi mismo yung mga nanghuli ng mga similya. Mas okay na rin to kaysa naman maglabas pa kami ng pera pang bili. At least kahit papano nakatipid kami. At hindi na nga kami nagtaka mga kamadiskarte kung bakit 20% lang sa mga similya namin yung mga nakasurvive. Dahil ang dami palang bulan-bulan dito sa nursery. At ang lalaki pa. Tingnan nyo mga kamadiskarte oh. Eto yung mga isda mga kamadiskarte na tinatawag dito sa amin na bulan-bulan. Isa din to sa mga kumakain ng mga similya ng bangus. Ang sabi ng mga matatanda mga kamadiskarte ay galing daw ito sa ulan. Yun yung mga paniniwala nila. Pero wala akong ideya mga kamadiskarte kung totoo ba talaga. Kaya sa may mga alam dyan, paki-comment nyo naman po kung totoo ba o hindi. Pero sa totoo lang mga kamadiskarte, ang sarap pala nito sa inihaw. Lalo na kapag may sawsawan na suka at toyo na maanghang. At eto na nga sila mga kamadiskarte, yung mga similya na niilipat namin. Medyo nanghihina pa. At naninibago pa yan sila mga kamadiskarte. Kung baga nagfa-familiarize pa yan sila sa bagong tirahan nila. At sa ngayon po mga kamadiskarte ay hanggang dito na lang po muna itong aking video. Mag-update na lang po ako sa inyo sa susunod. Maraming salamat po. God bless and paalam po.